Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay narito upang purihin at pasalamatan ng ating Diyos na buhay at mag-aral ng kanyang mga salita. Tayo po ay dadako dito sa Pilipos 3:1. Ang sinasabi po roon, sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Ibig po sabihin, ngayon mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako nagsasawang sabihin ito ng paulit-ulit para sa kabutihan ninyo. Ito ay paalala ni Pablo tungkol sa nararapat na tugon natin sa ating pamumuhay. Ayon po sa verse, dapat po tayong magalak sa Panginoon na ang kagalakan natin ay hindi nakabatay sa kanyang ibinigay sa mundo. Hindi ito nakabatay kung ano ang mga bagay na meron ka, saka lang magpapasalamat. Huwag natin ibatay ang ating kaligayahan sa mga bagay na materyal o mga pinahahalagahan natin. Ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Kahit sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay, panatilihin natin ang ating kagalakan sa kanyang salita. Purihin ng Panginoon sa kanyang mensahe. Sige po, tayo po ay mananalangin, tayo po ay tumayo. O Diyos, Amang Banal, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng inyong gabay at pagpaparanas ng inyong banal na espiritu. Dalangin po namin na buksan po ang aming puso at isipan upang maunawaan ng iyong salita kung paano po kami dapat magpakita ng pagmamahal sa inyo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Manatili po tayong makatayo at tayo po ay mag-aalita na. Sino po ba yung mga... Sige po. Hindi ka nakikita.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. If you've been redeemed, sing the song forever to live. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to live. Sing the song forever and amen. And the angels cry, all creation cries, you are lifted high, holy is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels all creation cries, holy. You are lifted high, holy Amen. Holy forever ang ating Panginoon. Ang huling awitin, karapat-dapat.
Kaya ang lahat po ay alam ko na nabibes. At ngayon nga po, itatawagin ko na ang ating mensahero, ang ilang maging pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Mamaya po tatawagin ko ang talagang pinaghanda ko na magsasalita dito. Pero bago po ang lahat, ay gusto ko pong ibalita sa inyo. Medyo nakakalungkot kasi di ba ako nagsalita nung linggo dito? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Di ba pinadala ko kayo ng video, naka-YouTube? Maging tapat lamang po tayo. Sino sa inyo ang nanood ng video last Sunday? Pakitaas ang kamay. Isa. Wow, thank God. May isa. Papasalamat ako sa Diyos, mayroong isa. Kasi, tinignan ko, 12 lang. So, ang ibig sabihin, yung 11, hindi pa natin member. Alam po ninyo, napakahalaga po na panuorin natin. Unang-una, nare-review po natin. Ako mismo na nagsalita, pag hindi ko pinanood, nakaligtaan ko na rin. Nakalimutan ko na rin. Kaya siguro, 2 hanggang 4 kung pinapanood. Kasi bakit ko pinapanood? Kasi baka paulit-ulit na lang yung sermon ko. Pero, ang katotohanan, kahit ulit-ulitin ko ang sermon ko, hindi nyo naman matandaan kasi. Kaya iisipin nyo, ang ganda nung mensahe ni Lord. Diba? Yun ang kaisipan natin. Kasi, pero kung nanonood kayo, nakikinig kayo, Pastor, narinig namin yan, noon pa yan, paulit-ulit ka na lang, Pastor. Pero sa totoo lang, inuulit-ulit ko talaga. Kasi, hindi makaunawa. Tulad na lang nung mensahe, nung linggo, sino nakakatanda? Pakisabi nga, ano ba yung naintindihan nyo nung linggo na mahalaga? Kita nyo, wala. Ha? Pero alam ko, si Ate Lisa, maraming sinagot. Ano natatandaan mo, Ate Lisa? Hindi ako nagsisermon, ha? Pero may karapatan ako magsermon bilang pastor ninyo. Yun nga ba? Tatlong klase na reliyon. Ha? Tatlong klase na reliyon. Yung napakahalagang tinuro ko. Hebrew chapter 12 verse 2. Di ba? Ang sabi ko nga, dati memoryado niya ni Ate Lisa. No? Nakalimutan na rin. Di ba walang nakapagsabi? Di ba ang sabi ko, ito napakahalaga, tandaan ninyo. Ang sabi sa Hebrew 12:2, yan, nakalista yan. Alam ko, nakalista kay Ate Lini. Ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Bakit yan ang lagi kong sinasabi? Di ba sabi ko, itong church na ito, yung utos sa akin ni Lord, itong church na ito ay perfect. Bakit? Si Jesus ay perfect. Pag-aari niya to, hindi ko to pag-aari. Kaya itong church natin ay perfect. Di ba? At tayong lahat na nandito, perfect din. Payag ba kayo? Ang ibig sabihin ng perfect, you are righteous, you are holy. Tayo ay banal. Pero hindi tayo naging banal sa ating mga gawa. Mayroong nagbayad, mayroong nag-ransom, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ang dapat na ipinako sa krus, may umangkin. Sino ang umangkin na mapako sa krus? Amen. So may kasalanan ka pa ba? Hindi ka ba perfecto? Perfect na kasi tayo pag hindi perfecto, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Magtaas sa inyo ang kamay kung sino ang hindi perfect. Pakitaas kasi aaralan ko linggo-linggo. Pupuntahan ko sa bahay. Pakitaas ang kamay yung hindi perfect. Salamat. Salamat, walang nagtaas. Ibig sabihin, sa langit ang tungo natin.
Ngayon, ano yung tinuro ko doon? Kinakalimutan natin. Di ba? Para maging perfecto tayo, huwag mong titingnan ang katabi mo sa kaliwa, ang katabi mo sa kanan, ang nasa unahan mo, at ang nasa likod mo. Di ba yan ang lagi kong sinasabi? Dapat ang mata natin kay Jesus lang ito. Ang laki-laki Di ba? Ituon daw natin ang ating paningin kay Hesukristo lamang. So, pag lahat tayo ganyan, bagamat maraming chismoso-chismosa dito, hindi na yan makikita. Kasi kanino ka nakatingin? Hindi doon sa katabi mo. Di ba? Pag ang tinitingnan mo ang katabi mo, matitisod ka. Pag natisod ka, ay ayaw ko na dyan. Galit ako sa taong yan. Chismosa yan. O, di ba? Kasi, nandito ka sa church, ang tinitingnan mo, yung katabi mo. Nakukuha ba natin? Kaya, ituon daw natin ang ating paningin kay Hesukristo. So, lahat tayo rito, perfect. Kasi, pag hindi ka nakatingin kay Jesus, ang tinitingnan mo ang katabi mo, you are not perfect. Sa impyerno ang tungo mo. Diba? Lagi kong sinasabi, pag pumasok dito sa church na ito, si Lord lang ang ating titingnan. O, kita nyo, nag-sermon tuloy ako, samantalang hindi naman ako ang speaker. May kinausap ako, kasi baka magsawa din kayo. Si pastor na naman. Diba, yan nga ang lagi kong sinasabi. Lahat kayo pwedeng tumayo dito. Makasalanan ka man, dahil yan nga ang gusto ni Lord, yung mga makasalanan. Diba, ulitin ko lang, Mark chapter 2 verse 17. Hindi bumaba si Kristo para sa mga banal. Bumaba si Kristo para sa ating mga makasalanan. Ang kagandahan, yung kasalanan nyo, kasalanan ko, inako niya. May kasalanan pa ba kayo? May kasalanan pa ba tayo? Wala na. Yun ang pagtubos ng kasalanan natin. So, ano ang gagawin natin dito? Magpuri. Yung nag-aawitan tayo. Thank God. Magpuri. Ano pa? Magpasalamat dahil hanggat ngayon, buhay ka pa at nakakakain ka pa. Di ba? Abay, marami dyan na hindi na makakain ayon sa survey. Ayon sa survey, maraming nangugutom ngayon. No, ang sinisisi nga si BBM. Malas yan. Yan ang kasabihan, mga naririnig ko. Pero hindi ako naniniwala. No? Darating tayo dyan, magme-message ako. Kaya huwag natin sisihin ang magulang natin, ang namumuno sa atin. Hindi yan totoo. Malalaman nyo pag ako na ang nagsalita kung sino ang may kasalanan. O so, ang aking sinasabi, kapag narito kayo, huwag niyong titingnan ang katabi niyo. Kasi pag tinignan ninyo ang katabi niyo, matitisod ka. Ay, ayaw ko na magsimba dyan. Kay Pastor San Miguel, ayaw ko na. Kasi nandiyan yung kinaiinisan ko. Nakakalungkot. No, di ba? Okay. So, nasabi ko na ang mga sinabi. At hindi lang yun pala yan. Sino sa inyo ang nanood ng broadcasting pagkataas? Yung huli kong pagsalita ng Webes. At pag nagtaas ka ng kamay, tatanungin kita ano yung mensahe at ano yung aking inawit. Taas ang kamay. Ano ang aking inawit? Ha? O yun. At pati ang topic, kasalanan. Thank God, may isa rin. Nagpapasalamat ako. Alam niyo ba, kailangan manood kayong lahat, no? Kasi, nandyan ang mangyayaring makakaroon tayo ng 30 million para sa church. Iisipin nyo, ay, hindi yan totoo. Kasi tingnan ninyo, kapag nanood kayo ng broadcasting sa Media House Express, nandyan po yan, araw-araw mapapanood nyo yan. Saka pinapadala ko naman sa inyo eh. Pinapadala ko sa inyo para panoorin nyo. At hindi lang yan. Pag nakarating na sa inyo,
No? Pag nakarating na sa inyo, ipadala rin ninyo sa buong friends messenger. Lahat ng kaibigan nyo, ipadala nyo yan. Nakukuha ba natin? Ipadala. Bakit? Diyan po magpapasimula. Dahil ang ating pinuntahan, yung broadcasting, 2 years pa lang. Kasi edad natin, 2 years. Kaya ayon sa kanila, nakita ko rin, 29,000 pa lang ang nakikinig. 29,000. So, kung dito, ilan lang kayo na nakikinig, pero sa broadcasting, aabuti ng 29,000. At ito ang take note, tandaan nyo. Lahat ng needs, lahat ng pangangailangan natin sa church, lalong-lalo na yung building and lot for dominion. Hinihingi ko kayo. Pag nagkaroon po ng-sponsor, kasi unang-una, dapat makilala ako doon sa broadcasting. At pag may naniniwala na, nakikinig na lagi, mayroon ng followers, mayroon ng nakikinig. Pero, natutuwa ako. Tatanungin ko si Mrs. kasi yung cellphone ko, walang views. Tatanungin ko, ang cellphone niya mayroon. Ilan na? Wala pang isang araw, may 300 na. 380. Kinabukasan, abot na ng pang 500. Kinabukasan, inabot na ng 1,000 ang nakikinig. So, kung ipapadala ninyong lahat at marami nang maniniwala, no, kasi ang turo ko, bagamat luma na rin, pero bago sa pakinig. Bago sa pakinig. Bakit bago sa pakinig? Iyan lang sabihin kong ang church natin ay perfect. Magagalit yan sila, tutuling sa ilang ko kasi ang kasabihan, there is no perfect church. Di ba? Ang dami kong itinuturo dito luma, pero bago sa pandinig nila. Lalo na yung, ang asawa mo hindi mo nananampalataya, napangasawa kang nananampalataya. Kasi dahil sa'yo, banal na rin yung asawa mo. Ayaw din nilang maniwala niya, pero biblical. Sasabihin, Pastor, bago yata yung turo mo. Hindi, luma na. Turo pa ni Apostol Pablo. Turo ni Abraham. Turo ni Jesus. Nung hindi pa siya namamatay, nung nagkatawang tao. Turo yun. So, ipinakikita ko rito, suportahan po natin ang broadcasting. Support. Ipadala nyo, di ba? Sino rito ang alam kung ilan ang friend sa messenger? Ako, more than 200. Kung ipadala ko sa lahat ng 200, di 200 na manonood. Kayo, sino, pakisabi nga ninyo, ilan ba friend nyo sa messenger? Ilan? Kita mo may 500. Pag pinadala mo, di pa madadalik kita. Isip mo sa 500 para malaman nila. Kasi naiiba ang turo ni Pastor San Miguel kasi si Jesus, kinakausap ako. Ito ang ituro mo kasi itong mga matatanda ng iglesia, hanggang doon na lang sila. Yung doktrina nila, hindi na pwedeng palitan. Bigyan mo kayo ng example. Kung ang doktrina nila, nawawala ang kaligtasan, forever na yan, mawawala. Kung ang doktrina nila ay hindi nawawala, forever na yan, hindi na pwedeng palitan. So, ako, sabi ni Lord, kaya kita, hindi kayo magtataka. Napakaliit natin. Pero binigyan ako ng pagkakataon ni Lord na may broadcast ko sa buong mundo. Kasi ang amin yan, internet, TV, radio, broadcasting. Di ba? Pwede sa internet, pwede sa radio, pwede sa TV. Maraming makakapanood. At pag marami nang nanood yan at nakita nila na iiba ang turo ni Pastor San Miguel, pero biblical, doon na sila maniniwala. At marami ng followers, marami na dyan uutusan si Lord, magbigay ka. Kasi God provide. Mag-sponsor ka. Ito nga, turo sa akin ng Juan, ng broadcasting. Halimbawa, si Ate Ana, nagbigay siya ng kakilala niya na gustong i-advertise dito. Halimbawa, may restaurant ka, i-advertise. Kung magbayad siya ng 5,000 a month, si Ana may matatanggap ng 10%
50%. Di may magkano si ate ano? May 500 naman. Ganun, yun kinukumbinsi ako. Kasi ganun daw talaga yan. Si Kibuloy, yan din lang sa broadcasting. Si Ili Soriano, broadcasting. Yung mga sikat, day by day broadcasting. CCF broadcasting. Sa umpisa, wala din silang sponsor. Katulad ko ngayon, wala pa, ni isa. Pero God provide. Umutusan ng Diyos yung tao na magbigay ka dyan. Ang 700 clubs, sasabihin ko sa inyo, ang 700 clubs, marami nagpapadala ng mga member. Hindi member, yung nakikinig. Dahil natutuwa sila, napapakinggan nila ang, lalo na yung salvation. Di ba napakasarap pa ganyan? Kasi check ka na misis, pero napakahalaga na maunawaan nyo. Tulong-tulong tayo kung gusto natin maging success. Kung gusto natin maabot in 5 years yung 30 million na hinihingi ko sa Diyos. Sa Diyos ba, imposible ang 30 million? Amen! Hindi! Siya nagmamayari ng lahat ng bagay. Okay, so mayroon ka pang oras. 25, 40. May 40 minutes ka. Samahan mo ng sermon. Hindi lang yung mensahe ng buhay. Tulad nitong ginawa ko, sermon to eh. Wala tayong ginagawa. Paano natin ma-a-attain yung target natin? Paano tayo lalago? Sino ba nagpapalago? Tayo ba o ang Diyos? Diyos. Tayo ang nagtatanim ng salita ng Diyos. Tayo ang nagdidilig ng salita ng Diyos. Ang trabaho naman Diyos, siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Diba? Okay. So ngayon tinatawagan ko ang ating speaker. Mayroon kang 25, 30, 40. Gusto niyo umaba ang buhay ni Pastor? Amen. Ikaw lang pala ang may gusto. Gusto niyo umaba ang buhay ni Pastor? Amen. Tatlo lang. Pastor, tatlo lang ang may gusto umaba ang buhay niya. Babagsak ka agad ako. Ikaw, gusto niyo umaba ang buhay ni Pastor? Amen. Tumulong kayo sa pamamagitan ng pag-share. No? Dahil dyan matutupad ang ating mga inaasam, ang ating mga plano. Kawawa naman si Pastor, siya naman ang nagano, siya pag-text ng mag-text. No? So, tumulong mo tayo dahil yan ang ating responsibilidad. Diba nag-aaral ka tayo ng success. Gusto natin ang success. Ganyan, success. Tumulong tayo kahit sa panalangin. Na? So, ngayong umaga, dahil nag-sermon si Pastor, yan ang tanda mga pastor. No? Kasama yan sa kanilang alituntunin sa pagiging pastor. Ngayong umaga ang ating pag-aaralan ay sino may dalang Bible at sino ang may dalang cellphone. Hindi pa cellphone, laging dala eh. No? Pag-linggo, dalahin niyo ang inyong mga Bible. Uulitin ko, magmumulta kayo sa susunod na linggo pag wala kayong Bible. Kahit yung application lang sa cellphone. Sino dito may cellphone? Taas kamay. Ano ninyo, ang tawag dyan, i-download ninyo ang Bible app. Na? Para hindi na kayo magdala nung nabibigatan kayo, cellphone na lang. Hindi cellphone eh, kahit saan, kahit sa banyo, dala-dala ninyo. Ang Bible, linggo lang nyo naman dadalhin at Bible study, ay pa kayo, ayan ang sermon din ako, Pastor. Ayaw nyo ring dalhin. Okay? So tayo pong lahat ay tumayo. At samahan niyo ako sa pagbasa ng ating teksto sa umagang ito. Kung meron kayong dalang application o Bible, buksan niyo ang inyong mga Bible sa Roma. Romans 12, 1 and 2, English version ito, King James Version. Ang sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God. Verse 2, and be not conformed to this world, but by the renewing of your mind, that ye may prove
what is good and acceptable and perfect will of God. Ang sabi dito, ipinamamani ko sa inyo mga kapatid na sa habag ng ating Diyos, ihandog natin ang ating mga sarili na buhay na sakripisyo, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Pinagpala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Tayo po ay manalangin. Makakaupo na po kayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay makaganap ng ganitong gawain. Lord Jesus, ang dalangin ko po ay pangunahan mo po ako sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Gamitin mo po akong instrumento ng ikabubuti ng bawat isa, Panginoon. Gawin mo pong malinis na daluyan ng pagpapalang aking mga labi. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw nawa ang makita ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po ang iba pa namin mga kapatid na nagwawalang bahala, Panginoon, sa kahalagahan ng pagtitipong banal na ito. Lord, i-remind mo po sila na sila man ay merong tungkulin, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Dinadalangin ko rin ang mga kapatiran na may sakit, lalo na si Arlene o Diyos, ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapaghimalang kamay, ang siyang ilapat sa mga kapatid ko na may mga karamdaman at ipadali mo po ng masagana ang iyong ang kagalingan, Panginoon, sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot, ikaw ang Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. Lord Jesus, samahan po kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Sa kahalagahan ito, maunawaan nila, Panginoon, hindi lamang sila nakatingin sa aking gudi, lubos-lubusin nilang unawain, Panginoon, ang mga salita mo sa umagang ito. Nawa ang presensya mo, Panginoon, ang siyang nasa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, hindi nila ramdam, Panginoon, ang init ng panahon, kundi ramdam nila ang init ng iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pamagat ngayong umaga ay our bodies are God's property. Ang ating katawan ay pag-aari ng Diyos. Walang umamin. Amen. Ulitin ko. Mga kapatid ko ito, parang lagi inaantok eh. Our bodies are God's property. Amen. Amen. No? Pag-aari ito ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari. Kaya nga sabi ng ating talata, I beseech you, namamanig ako sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos na inyong ihandog ang inyong mga sarili bilang buhay, living sacrifice. Pag sinabi natin living sacrifice, buhay, hindi patay. No? Living sacrifice, holy. Kanina kinanta natin holy. No? Ilang beses ba binabanggit ang holy sa ating kinanta? 3 beses. No? Holy, holy, holy. Ibig sabihin, pag 3 times or more, ano ibig sabihin yan? Pag sinabing holy, 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 ano ibig sabihin yan? Mahalaga. Naligtasin natin. Na? May mga pagkakataon, nais kong sa ating pag-aawit, gusto kong damhin ninyo ang sinasabi ng awitin. Ang pagtaas ng kamay hindi nakakahiya. Ano ibig sabihin ng pagtaas ng kamay? Ibig sabihin, surrender. That we are down and God is up. Na tayo ay mababa. Ang Diyos ay nasa taas. Tayo ay wala. Kaya nga may kanta, I who have nothing. Wala tayong pag-aari. Kahit ang katawan natin ay pag-aari ng Diyos. Natural lang na itaas natin. Ibig sabihin, we are surrendering ourselves before God in heaven. Sapagkat siya ang wala namang higit pa sa Diyos na ating sinasamba. Siya na ang pinaka. Okay. Balik tayo sa ating
Lapit. Ano ba ang inaantay nating mangyayari sa susunod na buwan? Ano mga kaganapan? Ano ang ating isi-celebrate? Mahal na araw, no? Pag mahal na araw sa Pampanga, ano ang ginagawa doon ng ibang mga magigiting na lalaki? Sinakulo, no? Mayroong nagpapapako sa krus, no? At anong ginagawa yung nagpapapako? Pagkatapos niyang mapako ng 2 oras, saan ang diretsyo? Sa emergency. Dahil kailangan lagyan ng antibiotic yung mga sugat niya, no? So, it is a shame sa Panginoon na yung repetition ng ginagawa ng Panginoon, no? Hindi natin kayang i-duplicate ang ginawa ng Panginoon na sakit at hirap para sa ating lahat. Sa atin, kay pastor, sa inyong lahat, sa bawat isa sa atin. Yan ang sakripisyo ng Panginoon. Kaya nga, sa umagang ito, ano ba ang nais na ipahayag ng Biblia tungkol sa ating mga katawan, sa ating sarili? Na kung sinabi natin katawan, kasama na dyan ang ating heart, ang lahat ng minudensya ng ating sarili, ng ating katawan, lalo na ang espiritu. Meron ba kayong espiritu, mga kapatid? Amen. Anong klaseng espiritu? Holy. Holy. Banal na espiritu. Kristo. No? Meron tayong banal na espiritu sapagkat yun ang hininga ng Diyos sa atin. Na? Yung banal na espiritu. Okay. So, ano pa ang dapat nating malaman sa ating paglilingkod? Ano ang halaga ng ating katawan sa ating paglilingkod sa Diyos? Meron palang halaga. No? At ito ang dapat nating malaman. Number 1, ang sabi dito, our body, my body, your bodies belong to God. It is His property. Pag-aari niya ang ating mga katawan. Amen ba? Amen. Nilalang niya ang ating katawan. So, balik tayo doon sa Genesis. Paano ba hinulma ng Diyos ang katawan ng ang tao? Sa pamamagitan ng Kanyang kamay. kanyang kamay. Ang alabok, hinulma, at ginawang tao, hiningahan ng kanyang espiritu, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Okay. Ang sabi dito, ang katawan natin, ang intended nito ng nilalang tayo ng Diyos ay para magamit. Magamit sa pagluluwalhati sa Kanya, to glorify God, to honor God, to love God. No? Ang sabi, ang ating katawan ay regalo ng Diyos. It is a gift from God. Tandaan natin, regalo. Madalas sinasabi natin, katawan ko ito, wala kayong pakialam. Gagawin ko ang lahat kong gusto sa katawan ito. Pero anong sabi ng Diyos? No! It's not your body because you didn't create it. Sabi ng Diyos, hindi. Hindi mo pwedeng gawin ang anumang gusto mo sa katawan mo dahil hindi naman ikaw ang gumawa niyan eh, no? You didn't create it, that's why it belongs to me. Ang sabi pa niya, I made it and I loaned it to you. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa sa ating katawan at ipinahiram lang sa atin. Ibig sabihin, loan, ang sinabi dito sa Bible, I loaned it to you. So, meron ba tayo? Kapag ba kayo ay, halimbawa, nanghiram kayo ng bagay sa inyong kapitbahay, anong gagawin ninyo? Gusto na lang ba ninyong balibalibad? O iingatan natin? Dahil hindi atin. No? The more na iingatan natin dahil hindi atin. Katulad din ng katawan natin, the more that we, anong gagawin natin? Ingatan natin ang ating katawan dahil pinahiram lang ito ng Diyos. Di ba pag namatay ang isang tao, anong sabi, binawi na ng Diyos ang kanyang buhay. Na? Kalapit noon ang kanyang katawan. Okay. Ang sabi niya, I expect you to take care of my creation. Ano ba ito? Parang nanigas na yung dila ko. No? Ingatan daw natin ang ating katawan because God made it. And everything God makes
has a purpose. Ibig sabihin, nung tayo ay nilikha ng Diyos, meron tayong layunin, merong purpose. Hindi lamang tayo nabuhay para huminga, kumain, matulog, chismis, o magtrabaho. Hindi yun ang layunin ng Diyos sa atin. Sabi dito, dahil ang ating katawan ay banal, sino nagpabanal nito? Tayo ay pinapaging banal. Kaya, dapat daw, we bring glory to God. Bigyan natin ng, anong glory sa Tagalog? Mataas. Papuri. Papuri. No? Dapat purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga katawan. Na? With our bodies, devoting to doing good. Ang ating parang katawan, ang layunin nito ay upang purihin ang Diyos at gumawa ng kabutihan. Sapagkat paano tayo makakagawa? Dahil sa banal na Espiritu na nasa atin, kaya ang manifestation nito ay gumawa ng mabuti, hindi masama. Kapag ikaw ay nagsabing tinanggap ko na si Jesus bilang aking Lord and Savior, and yet you do things that are not good, ano masasabi mo dyan? Ikaw pa rin yung dating luma. Walang nabago. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo ay nasa Panginoon, we are being transformed from glory to glory. Ibig sabihin, binabago tayo ng Diyos unti-unti. No? Pag walang pagbabago, hindi yan totoo. Ikaw pa rin yung luma. So, kailangan natin magpabago sa Diyos. No? So, yan ang layunin natin. Devoted to doing good and to be generous. Ibig sabihin, bukas ang ating palad at ready to share. Sino dito ang bukas ang palad na kahit mahirap siya, pero pag may dumating na wala kaming bigas, ready tayong magkaloob, no? Ready tayo to share, and we are so generous. Na unawaan niyo ba mga kapatid? O baka inaantok kayo? Sino inaantok? Na? Baka nakatingin lang kayo sa akin, hindi niyo naunawaan. Sabi dito, number 2, God is honored in our body. Paano ba nabibigyan parangal ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Example, ikaw ay mananampalataya na kiniklaim mo na ikaw ay tumanggap na kay Kristo bilang Lord and Savior. Pero kung magsuot ka naman ng mga damit, ay nakikita na yung dibdib, nakikita na yung dito sa behind. Anong honoring sa Diyos ang maibibigay natin? Wala. Sasabihin pa ng ibang tao, Bible study yan sila. Pero kung suot ng damit, alam niyo naman ang mga sanlibutan, mapanuri ang mata. Diba? Sino ba ang hinuhusgahan ng sanlibutan? Diba yung mga tumanggap na kay Kristo? No? O baka kasali din tayo sa mga mapanghusgang mata? No? Hindi tayo sumama mga kapatid. Tayo ay maging mabuti. So honor God in our body. Bigyan natin ng kahalagahan ang ating katawan sapagkat ito ay hiram lamang. Maging ang buhay natin ay hiram lamang. Sino dito inaantok? Taas ang kamay. Ganyan muna dahil inagaw ni Pastor yung aking oras. Ang tanong, paano natin ipipresent ang ating katawan bilang living sacrifice? Holy and acceptable. Ano natin ipapakita na ang buhay ko ay living sacrifice. Sacrifice, ano sa Tagalog? Sakripisyo. Living sacrifice, buhay na patutuo, banal at kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Paano? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 lang tayo. Sa palagay ninyo, katanggap-tanggap kaya itong ating bilang sa Panginoon? Amen. Ano obligasyon ninyo? Magdala. Na? So, hindi lamang gusto ng Diyos itong ating bilang. Ang gusto ng Diyos, mapuno. Dahil meron na kayong layunin. Ano ang layunin ninyo? To do good. What is good that you are going to do?
Bring others. No? Dalhin natin ang iba sa paanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga anak. Wala ditong nagdadala ng anak. No? Para bang hindi pupunta sa impyerno pag hindi naturuan. Ikaw lang ang pupunta na nanay. Paano yung mga anak mo? It is your obligation bilang mga nanay, ng tatay, na dalhin ang inyong mga anak sa pagkakilala sa Panginoon. No? Lalo na ang araw ng linggo. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin para ang ating buhay ay living sacrifice? Ang sabi dito, a life of worship. Buhay na naglilingkod sa Panginoon. Sa palagay niyo ba ang ating buhay ay ipinaglilingkod natin sa Panginoon? Walang sumagot. Ulitin ko. Ang ating bang buhay ay ipinaglilingkod natin sa Panginoon? Parang hindi kayo nag-almusal. No. Parang ang inyong ulam ay tuyo. Kaya lantutay. Ulitin ko. Ang buhay ba natin ay ipinaglilingkod natin sa Panginoon? Amen. Yan. Sorry, magsiyasat kayo ha, dahil nag-amen kayo, siyasatin nyo ngayon ang inyong sarili kung ang inyong buhay, kung ang ating buhay ay talagang ipinaglilingkod natin sa Panginoon. It is between you and God. Hindi namin obligasyon ni pastor na siyasatin kung ano yung nasa kaloob-looban ninyo. Tandaan ninyo, it is you, between you and God. Na? Okay. So sabi dito, a life of worship includes our mind, heart, and body. Our body is given to us to make visible the beauty of Christ. Sa pamamagitan ng ating mga katawan, nakikita ng tao ang kabutihan ng Panginoon. The beauty of Christ. Ano bang beauty ng Panginoon? Siya ay mahabagin. Promise keepers, ang dami. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, ano pa? Ang dami-dami niyang pangalan na kinakabit natin sa lahat ng kabutihan. Kaya nga, sa pamamagitan ng ating katawan, nakikita kung anong Diyos ang ating pinaglilingkuran. Kung ang ating Diyos ay magagalitin din tayo. Magagalitin ba ang Diyos natin? Hindi po. Kaya walang magagalitin dito sa atin. Lahat ay doing good. Okay? Number 2, paano natin na ipipresent ang ating buhay na living sacrifice, a life of mercy. Ibig sabihin, ang buhay natin ay puno ng kahabagan. Lagi tayong nahahabag. Kaya lang, be wise as a serpent. No, maging matalino din tayo na katulad ng serpent, pero maging maamo naman tayo katulad ng kalapate. No? So wise, kailangan natin maging wise. Kung tayo ay merciful, God will reward you. Sabi dito, mahabagin, a life that show mercy with cheerfulness. Kapag tayo nahahabag, kailangan natin cheerful din naman tayo. Hindi yun, nag-abot ka nga ng tulong, pero nakasimangot ka. Hindi yan habag. Na? Yan ay pakitang tao. Okay? So, ang sabi dito, Jesus paid for our body when He died on the cross. Binayaran ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan, ng ating katawan, nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi dito sa 1 Corintios 6:19, sabi dito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos. Sapagkat tayo ay binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. So ano ang ito ang kadahilanan na dapat nating malaman na hindi natin pag-aari ang ating katawan. Ito'y pahiram lamang ng Diyos sa atin. Sabi dito, you are not your own. Kaya dapat Christ will be honored in our body. Na? Ulitin ko, Christ will be honored in your body. Amen. Na sa pamamagitan ng inyong mga sarili-sarili, nabibigyan natin ng parangal ang Diyos. The way we talk, paano tayo magsalita,
paano yung mga languages na ginagamit natin, whether sa inyong friends, baka naman iba yung salita ninyo dito sa loob ng church, paglabas ay iba rin ang inyong lengguwahe. So, kailangan, ang sabi, honor Christ with your body. Na? So, makita sa atin ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi dito, God's Spirit lives in my body. Amen ba? Amen. Hindi nakikinig no. Hindi kayo nag-aamin. God's Spirit lives in our body. Amen. Ayan, nakinig na kayo. Naantok kayo, patatayuin ko kayo at magganyan-ganyan. Sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, don't you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit, whom you have received from God? Ibig sabihin dito, naninirahan ang banal na Espiritu sa ating katawan. Ito yung kanyang tahanan. Subalit, paano natin matatanggap yung banal na Espiritu? Paano manirahan ang banal na Espiritu sa atin? Sabi dito sa Gawa 2:38 to 39, ang sabi dito, pasensya na kayo English to, kasi mahirap magsulat ng Tagalog, masyadong mahaba. Then Peter said unto them, repent and be baptized. Kaya nagkaroon tayo ng baptism, pagkatapos na magsisi. In the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Ganon lang pala yung kadali para pumasok yung banal na Espiritu sa ating katawan. Ano ang sabi? Repent and be baptized. Ang sabi sa Ephesians 1:13, in whom he also trusted, after that he heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that you believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Pagkatapos natin magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Kristo bilang ating Lord and Savior, automatic nananahan yung ating ang banal na Espiritu pagkatapos natin magbautismuhan. At ang sabi, ang tatak, no? The seal, selyado na yung banal na Espiritu. Hindi na siya matitinan. Na? Kahit na ano pa ang mangyari sa mundo, ang banal na Espiritu ay hindi aalis sa atin unless i-renounce natin. Meron bang magtatakwil sa banal na Espiritu pagkatapos natin maranasan ang kabutihan ng Diyos? Wala po. Wala talaga. Dahil ang Diyos ay Diyos. Siya, hindi natin kaya sukatin ang pag-ibig ng Diyos kung gaano ka lawa, gaano kalalim, gaano kataas. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ay mabuti sa inyo, kaya kayo nandito. Kahit na napakainit ng panahon, hindi ito sagabal upang sama-sama tayong magpuri. So tandaan natin, ang banal na Espiritu ay promise ng Diyos na siyang ito ay selyado sa ating puso. Okay, ang tanong, paano ang ating pangkatawan ay iniingatan natin o sinisira natin? Ingatan. Ilang minutes pa kasi? 15 minutes. 15 minutes. Hindi na lang, 10 minutes. Iniingatan, sa papaanong paraan? Iniingatan natin ang ating katawan sapagkat tayo naliligo. Kumakain tayo ng tama. Natutulog tayo ng tama. Na? Ano pa? Nagbibihis tayo pag madumi na. And, etc. Okay. So, paano ba daw natin vandalize? Ang term dito, vandalize. Alam niyo ba yung vandalize o vandalism? Ano ba yung kanyang malinis na pader? Tapos susulat-sulatan mo, tapunan mo ng mga ano-anong dumi. Yan ang vandalism. Tayo rin nabavandalize din natin ang ating sarili. No? Sa paanong paraan? Number 1, when you deprive your body of sleep and rest. Bakit nadi-deprive ng sleep and rest ang ating sarili, ang ating mga katawan? Bakit nawawalan ng pahinga ang ating katawan? Number 1 is cellphone. Kaya tayo nagkakandapuyat, kapapanood at katitext ng walang kaburuhan sa cellphone.
okay lang kung yung mga Bible app ang inyong paglamayan. Pero kung wala namang mga kabuluhan, sayang yung oras ng inyong pagtulog. Ha? Kaya yan, nababandalize ang ating mga sarili. Okay? Ano pa? Yung mga call center. Na? Yung mga call center, baliktad yung tulog nila. Sa umaga, tulog sila. Sa gabi, gising sila, which is not proper. Ang ating katawan ay design para tulog sa gabi, gising sa umaga. Na? So, ang ating oras, binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours a day. Na? 8 hours work, 8 hours rest, 8 hours kung ano-ano pang gusto natin gawin. So, 24 hours. Ang nangyayari, hindi nasusunod yung 24 hours, kundi kaya nga maraming mga tao ngayon, dilat na dilat ang mata, nangingitim yung dito dahil kulang sa tulog. No? Tignan ninyo ang inyong mga mata, baka kulang kayo sa tulog. Alam ko yun, nag-cellphone kayo. Okay. Number 2, ang sabi ng banal na kasulatan, you overeat. No? Sobra daw tayo sa intake ng ating pagkain. So sabi nga, do it in moderation. Kaya nga nagsisi din naman talaga ako. Bakit? Dahil hindi ko na-control yung kain dahil meron akong diferensya sa thyroids. No? Nung ako ay nagkaroon ng deficiency sa thyroids, pinasubtotal ko lang yun. Hindi ko pinatotally na tinanggal. So ngayon, dahil hindi siya nagpa-function well, yung kalahati, yung remaining na natira, kung ano man yung pinapasok ko sa katawan ko, lalo siyang lumalapad. Sabi ko nga, dati ang paa ko ay size 7 lang. Pero ngayon, size 11. No? Imagine that because I overate. Number 3, when you put too much stress. Sino dito ang nai-stress lagi? Dalawang kamay ko, Pastor. So, ang stress, kasama na yan sa buhay natin. Ano ang dapat natin gawin para hindi tayo ma-stress? Leave everything to God. No? Taas natin lahat ng ating mga problema, yung nakaka-stress sa atin, kung ano man yung... Kasi ang ating Diyos, makapangyarihan sa lahat. When you are stressed, God will give you rest. But not in peace. Rest lang. Okay? So, yan ang ating idalangin. Lord, gusto ko magpahinga, pero hindi forever. Ngayon po, gusto ko lang ng rest. Na? Rest lang, huwag muna yung in peace. Saka na lang po yun, pagkatanda na. Na? So, we can pray. At pwede tayong mag-bargain. Tulad nung King Hezekiah, mamamatay na lang siya, nagipag-bargain pa siya sa Diyos. See? Totoo yan dahil nasa Bible. Nakipag-bargain siya sa Panginoon. Kaya lang, pag nag-bargain tayo, kailangan meron tayong ginawang kabutihan para sa Panginoon. Kasi wala tayong iba-bargain. Ano iba-bargain natin? Di ba? Pero pag may ginawa tayong mabuti, sabi ni King Hezekiah, remember, O Lord. Sabi niya, alalahanin mo naman, O Diyos, yung aking ginawa. Magamat siya ay nagkasala, pero before that, meron na siyang mabuting mga ginawa. Kaya pwede siyang makipag-bargain. Kaya gumawa mga kapatid ng kabutihan para sa Panginoon. Kasi during that moment, pwede tayong makipag-bargain. Sabi niya, remember, O Lord, sa lahat ng mga kabutihan kung nagawa noon. Naalala naman ng Diyos ang ginawa ni King Hezekiah, kaya dinagdagan siya ng 15 years. Gusto niyo 15 years additional na lahat ay pagkakaloob ng Diyos sa atin. Tandaan ninyo, pag ang Diyos ay nagbigay ng additional moment in time, provided tayo lahat niyan. Alam niyo ba bakit tayo nahihirapan? Ayaw natin lumapit sa Diyos. Kanino tayo lumalapit? Ewan ko sa inyo. No? Sabi ng Diyos, come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest, not in peace. Rest lang. No? Rest. Lahat daw ng yung lubhang nabibigatan. Lumapit tayo sa Panginoon. No? But not in peace. Okay? So when you are stressed,
Ang sabi ng Panginoon, lapit. Na? Patay natin lumapit. At number 4, you fail to take care of it. Sabi sa Leviticus 19:28, ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Ibig sabihin, huwag niyong susugatan ang inyong sarili para sa mga patay. Di ba meron namang meron mga tribo na ganyan eh. Sinusugatan nila ang kanilang sarili pag may mga patay sila, or tinatatuan nila ang kanilang sarili. Ang sabi ng Lord, nor print any marks upon you. I am the Lord. So marami ngayon nagpapatato, meron pag mukha, lahat. Bawal pala yun. No? Kasi, ang sabi, our bodies are the temple of God. God. Kung templo ng Diyos ang ating katawan, pauusukan ba natin to? Hahayaan ba natin madumi ang ating katawan? Siyempre, gusto natin flawless. No? Yan din sa Panginoon. Gusto niya yung mabangong samyo ang ating alay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. You want blessing? Worship the Lord. Kaya kukunti tayo eh. Kunti lang ang mag-bless. Kasi kayo lang ang mapopronounce ng blessing ni Pastor. Paano yung iba ko? Although meron panghapon, no? Iba naman yung panghapon na crowd. So, yun ang mga details. Kaya nga sabi, God expect me to take care of my body. I am not the owner of my body. Dapat ito ang ating sasabihin. I am not the owner of my body, but I am the caretaker. Ano ibig sabihin ng caretaker? Ha? Tagapangalaga. Katiwala. Katiwala. Yun ang role natin sa ating katawan. Huwag natin hayaan ang ating katawan. The word for manager is steward. Steward pala tayo sa Bible. Taking care of my body is issue as spiritual stewardship. Spiritual stewardship pala yung inaalagaan natin ang ating mga katawan. At sabi, sa huling panahon tayo, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Panginoon. Ano ang ginawa mo sa katawan mo? No? Sasabihin natin, nalagaan ko ba? Sinungaling, hindi mo nalagaan. No? O sasabihin ng Diyos, good and faithful servant. No? Ang sabi niya, for how well we manage everything He gave to us, including our body. Dati, ang ating katawan ay nadungisan dahil sa kasalanan. Ngayon ba, nagpapadungis ba kayo sa kasalanan? Minsan, nadudungisan. Ha? God is perfect, Pastor. We are made perfect by God when you accept God as your Lord and Savior. Sinabi ko na kanina, perfect tayo. So, Hindi maiwasan minsan. kung hindi maiwasan, ano daw ang dapat natin gawin? Pray. No? Kasi, bakit hindi tayo nagkakasala? Tandaan ninyo, nasa palipalibot lang din ang diablo. Kasi tinanong siya eh, saan ka galing? Sabi ng Diyos sa kanya. Paruot, parito. Anong tungkulin natin sa ating katawan? Ingatan natin ang ating katawan. Dahil sabi, magbibigay sulit tayo. Kahit nandiyan pa yung diablo na yan. Ang sabi, resist the devil and he will flee. Ibig sabihin, huwag natin siya pakinggan dahil ang una-unang inaatake ng demonyo ay ang ating isip. No? Diyan niya nagkikreate ng kung ano-anong mga kabulastugan dito sa utak natin. Kaya ingatan natin ang ating pag-iisip. Dahil diyan namumuhugad ang gawa ng kaaway. So resist the devil and he will flee. He gave us the body to be a glorified body. Okay. Ang sabi, kahit tayo ay nadungisan na ng kasalanan every now and then, but God died on the cross
for our sins. Tandaan natin yan. God died on the cross for our sins. Kahit na hindi siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, Diyos pa rin siya. Sino kawawa? Tayo. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Dahil kung wala ang Diyos, paano na tayo? Sabi nga nung sa panahon ni Erap, pupulutin sa kangkungan. kangkungan. Pero, dali lang, Pastor. Pero, kapag sa atin, pupulutin tayo saan? Ang impyerno. Impyerno. So, ingatan natin ang ating mga katawan. We should give glory to God always. Na? Lastly, sabi dito, whether we live unto the Lord, we die unto the Lord. Ibig sabihin, sa mabuhay ka, sa Panginoon ka pa rin. At kung ikaw man ay mamatay, dapat sa Panginoon pa rin. Diba? Baka mamaya nabuhay lang tayo dahil sa benepisyo na nakukuha natin sa Panginoon. Ano pag namatay tayo, wala tayong ginawa? Ha? Natandaan ninyo ang ating mga pag-aaral na yon? So sabi sa 1 Corinthians 6:20, ito ang sabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Sabi niya, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Na? Dapat ang mabuhay sa ating mga katawan, si Kristo. At kung tayo man ay in peace na, rest in peace, anong sabi? Ang ating kamatayan ay ganansya. Ano ba yung ganansya? Pakinabang. Pakinabang. For me to live is Christ, and to die is gain. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mayroon lamang po akong liliwanagin. No? Dahil kanina kasasabi ko lang na tayo ay perfecto. Totoo po yun. Kahit perfecto ka, hindi ka accepted sa kasalanan. Yung kasalanan na gawa mo, pagbabayaran mo yun. Lahat ng kasalanan may consequence. Pero yung kabanalan natin, pagka-perfecto natin, hindi nawawala. Nakukuha nyo ba? Kasi gusto kong liwanagin eh. May sumagot kanina, wala namang perfecto. Totoo! Walang perfecto. Pero still, you are perfect kasi si God ang nag-perfect sa'yo. Ngayon, dahil tayo ay tao lamang, natutukso, taong marupok. Amen, di ba? Pero humingi ka kagad ng tawa. No? At huwag mo nang ulit-ulitin. No? Pero kasi, Pastor, ano? kahit kung hindi mo ginagawang kasalanan, susubukin ka din ng tao para magkaroon ng kasalanan. Ay, natural po yan. Huwag mo na lang pansinin. Ngayon, pwede mo naman patulan. Kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na may palamang granada. Joke. Okay. So, natural po yan. Natural. Pero, ang di ba ang sabi, huwag mong dumisa ang iyong katawan. Huwag mo nang patulan. No? Lalo na yung mga chismosa. Huwag na natin patulan yan. Sa loob ng church, marami rin chismosa. Pero anong sabi ko, pag kay Kristo ka nakitikin, walang chismosa. Ganun lang. Okay. Kumikita ko, sabi ni Pastor, inaantok ko. Ayoko tumingin kay Andy, ayoko tumingin sa iba. Kumikita ko, inaantok daw ako. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Sinagdaan na maganda po ng mensahe. Dapat po mabuhay natin ito. Ngayon nga po ay dadako na sa... Tinatawagan ko po si Sinutuga ang mga manay ayun na po. Tinatawagan ko na si Ana. Si Edna. Yari ka. Tinatawagan ko na po ang ating station number. Tinatawagan ko na po si Brother Tom. Nasaan ka, Tom? Tom. Hindi mo naman Gandaan mo nandito rin pa ang Diyos. Singin ko yan. English speaking pa. Palang hepe.
Because He's given Jesus Christ, His Son. He thanks with a grateful heart. He thanks to the Holy One. He thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am great, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's giving Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich, because the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give Dito Panginoon, sa aming lahat ng pamilya, sa aming kapatid, at ngayon nga po, dinatawagan ko na Sister Shelly upang ipatalangin ang aming kaloob. Saan mo ate Semi ah? Eh, parang bumubuluhin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po kami sa pangpan, nagpapasalamat po kami sa malakasan at katawan, pagkakalimutan sa amin araw-araw. Sa magandang panahon ngayon, upang kami ay magpuri magpasalamat sa iyo mga kapatid. Panginoon, sa ating dalangin
Magandang umaga po ulit. Magandang umaga rin po. Okay, tingnan ninyo si Tom. Si Tom noon, no? Ayaw niyang tumingin sa tao. Hiya siya. Pero ngayon, tumitingin na siya sa Panginoon. No? Dito, inihalay niya ang kanyang katawan ba? Kayo na kumanta dito sa harap. Pag hindi kayo manginig, nanginig ka, Tom. Sanay na ako kumanta. Sanay na, no? So, para sa Panginoon, walang kaba-kaba. Kaya kayo mga kapatid, yung hindi pa dito nakakatungtong-tungtong na kayo dito, no? Sa anumang kaparaanan. Alam ko yan, si Maylin, maganda ang boses niya. Ayaw lang niya kumanta. Malapit ka na. Oo, narinig ko yan dyan nung nagkakantahan niya. Nasa Nasigaw likod ko mo siya. ako dahil nag-worship. Gusto ko yung pag-ano Diyos, pero hindi mo dahil maganda ang boses ko. Eh, ano naman, kung hindi maganda ang Gusto mo boses mo, eh, para naman sa malakas. Panginoon, di ba? Ano nga yung ating topic na yun? Baka nakalimot kayo dahil tawa kayo ng tawa. Gamitin ang katawan. Ha? Tingnan nyo, wala na naman. Bilang handog na buhay. Ano ang ating topic ngayon? Wala pang isang oras o wala pang 15 minutes ang muna upo dyan. Ha? Our bodies are God property. Our body is not ours, it's God's property. Tandaan ninyo yan ha, baka kung Ang hirap ano kasi na English. naman. Eh mayroon din ang Tagalog para sa akin pag nagtatype ako, ang haba kasi ng book. May pag-asa, ang haba, kaya ini-English ko na lang na nahirapan ako pag Mahal Tagalog. ng sarili Kasi natin. kasi ako Tagalog, Bisaya ako eh. Kaya more on English ako. So, our body is not ours, it's God's property. No, ano daw ang dapat natin gawin sa ating katawan? Mahalin. Mahalin, ingatan, alagaan. Ihandog. Handog natin na Living haing buhay, sacrifice. banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang dapat kasi, nalulugod ang Diyos sa buhay natin. Yan lang ang ating dapat gawin. No? Kaya dapat, sa bawat kilos natin, dapat malugod ang Panginoon. Sabi nga, for me, to live is Christ, and to die is gain. Okay. So, sa mabuhay at sa mamatay, sa Diyos pa rin tayo. No? Hayaan niyo yung mga problema, nakatapos ninyo. Napapagod din ang problema. Baka akala nyo kayo lang ang pagod. Ang problema, napapagod din. No? Hihiwalay si... Sasawa din yan. Ang sasawa, one Matagal day, na kaming nakikipag-break, Pastor. one day at a time, hindi pa kayo nakikipag-break. Yan ang totoo. No? Mag-break na kayo ng tuluyan. Sa ating mga pagbabalita, patuloy din yung ating gawain dito. Sana naman dumami tayo. Magdala naman kayo mga bata. Alam niyo, nag-waiting lang ako dito sa pag-ano ng mga bata. No? Kasi marami akong mga dapat ituro. Eh, nung nandito noon si Ticora, siya ang inassign ko. Eh, wala na siya ngayon. Bakit wala na naman? Nag-abroad na. No? So, kung sino dito ang gustong magturo sa mga bata, welcome. Bibigyan ko kayo ng lesson. No? At ang ating Bible study tuwing Tuesday ng alas 5 at Fridays tuwing alas 3 onwards. No? Si Ana pwede na yan magturo sa bata. Oo, meron na yan siyang tagal-tagal na yun. Si Lisa. Dapat Yan, dalawang yan. Kayo, no? Alam niyo, kami lang ni Pastor ang nagagawa sa totoo lang. Paano na rin kami yung 70, 73? Walang tumutulong. Kahit na lahat si Pastor. Pag mga sa totoo lang, dapat mag-compromise din kayo. Dahil body of Christ tayo, hindi lang yan trabaho ng pastor. Eh kaso nawawala ang mga opisyalis eh. Sumusumpa sila Ako na mag-in. silang pasumpa dahil kasumpa-sumpa. So, Kaya hindi na okay ako lang yan, magtatalaga. dahil ang nais lang din namin bilang inyong mga sharer, no? Hindi naman kami. Mag-ano rin kayo, mag-join kayo dito, hindi lang na sisimba lang kayo dyan. Para kayo mga bisito. Ang sarap ng buhay ninyo. Kami dito, nagkakanta kuba na kami dito sa trabaho. Kayo dyan, upo, aalis. Parang walang nangyari. Maging naman kayo sa inyong mga manggagawa. Dahil tandaan niyo, inyong manggagawa ay 70, 73. Pag kami napagod, rest in peace. Rest lang. Rest lang. Muna in peace. Okay, so ang iba pa nating mga detalye,
ay nais ko pala kayong dalhin sa compromise. Dahil ang ating pananalapi ay medyo para tayong inagawan ng gold bars. No? Medyo depleted. Kaya baka naman gusto ninyong mag-alay para sa Panginoon. No, wala namang ibang hiningit si pastor dito, kundi ano yung pastor? Love offering. So, inyong love offering, baka naman pwede ninyong dagdagan para naman gumanda-ganda ang ating pananalapi. No? Ito yung umasa lang sa ating kita. Tandaan ninyo, meron tayong pastor na sinisweldohan. Meron tayong Mr. Tobit dyan sa likod na sinisweldohan. Paano yun? Pag walang nagbigay, wala rin. Na? So, para sa atin, yan lang ang aking bigay na word of advice. No? At sa iba pang mga detalye, si Pastor, kung meron siya mga church concern, pagkatapos noon ay panalangin at basbas. Itin ko yung bukal lang sa inyong kalooban. Pagkahandog. Ha? Huwag pipilitin. Yung bukal. Hindi ko kontra yung asawa ko. Pero tama naman yung asawa ko. Dahil tayo talaga ang pagpapalain. Tulad namin dalawa, yan lang ang aming ginawa. Naglingkod kami kay Lord. Ito na ngayon. Walang tigil. Inaani ko na. Inaani na namin. Pero wag yung motibo, ha? Huwag kayong magbigay dahil ibabalik siksik, liglig, huwag. Alisin nyo. Mahal nyo si Lord, kaya kayo nagbigay. Ha? Inuulit ko lang, ha? Hindi ko kontra ang asawa ko. Okay? So, inaanyayahan po tumayo ang kapulungan para tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami po salamat at muli ay pinipot mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat nga po Lord sa mga pagpapalang patuloy po ninyo pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po, marami po kami kapatiran na hindi ko malaman kung ano ang mga dahilan na hindi sila makarating sa dakong ito. Nananalig ako, Lord, na kayo po ang dakilang misyonero. Nananalig ako na papapalitin po ninyo ang aming mga kapatiran upang kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat sa Kanya. Kaya Lord, wala po akong ibang inaasahan kayo. At patuloy po akong lumalapit sa inyo. Marami po kaming kapatiran na nagsisikap, may hanap buhay, may negosyo. Lord, kayo po ang God provider. Padalhin niyo na po ang lahat ng blessing, lahat ng pagpapala, nang upang sa ganun yung dalangin ng aking may bahay na dagdagan man nila ang kanilang inahandog ay upang matugunan din ang mga needs, ang mga pangangailangan sa church na ito. Basta Lord, gusto ko bukal sa kanilang kalooban. Yun po ang napakaganda. Hindi inuutusan. Kaya nga ang sabi ko nga Lord, dapat lahat kami rito committed sa iyo, Panginoon. Di ba pag-ibig lamang po ang batas dito. Kapag kayo po ay umiibig, kung kami po ay nagmamahal, hindi na po kami uutusan. Kung saan na po kami magbibigay. At hinihingi ko nga po Lord ang iyong basbas sa mga kapatiran ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyong paliwanagin at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Paiwan kayo dalawa. Paiwan kayo at Paiwan kayo dyan, maupo kayo at kayo ay